Shalom mga kaibigan. Ako si Rabbi Rich. Ngayon, titingnan natin ang isang problema na kasing tanda na ng unang siglo, ngunit nagdudulot pa rin ng kalituhan hanggang ngayon. Ang panganib ng pagsunod sa partikular na mga guro sa halip na sa mismong aral. Sa kanyang sulat sa komunidad sa Korinto, si Shaul, na kilala rin bilang Pablo, ay dumiretso agad sa punto. Nakatanggap siya ng balita mula sa mga tao ni Chloe na mayroong mga pagtatalo sa gitna ng mga nananampalataya. Pakinggan ninyo ang nangyayari noon. May isang nagsasabi, kay Shaul ako. Ang isa naman, kay Apolos ako. Ang isa pa, kay Kefa ako. At ang ikaapat na grupo ay nagsasabing, sa Mesiyas ako. Hindi naman sila nagtatalo tungkol sa katotohanan. Nagkakabahabahagi sila dahil nagsimula na silang sumunod sa tao sa halip na sa mensahe. Nakatuon sila sa pamamaraan at personalidad ng tagapagsalita sa halip na sa mismong mabuting balita ni Jesucristo. Ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto ko kayong tanungin. Nakakita na ba kayo ng isang grupo na sobrang nakatutok sa isang sikat na lider hanggang sa hindi na nila napapansin ang tunay na salita? Huminto muna sandali at isulat ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman kung paano ninyo mapapanatili ang focus sa mensahe sa halip na sa taong nagsasalita. Ipinapaalala sa atin ni Shaul na ang isang guro ay isa lamang lingkod na naghahayag ng salita gamit ang talento at karunungang ibinigay ng Diyos. Maaaring gamitin ng Diyos ang isang tao para magsalita sa isang grupo at ibang tao naman para sa iba. Ang panganib ay kapag itinataas natin ang isang tao sa lugar na dapat ay para lamang sa salita ng Diyos. Dapat nating tandaan na ang mga tagapagsalita ay dumarating at umaalis, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Huwag ninyong hayaang mahati ang inyong sarili sa mga pangkat. Maging muli kayong nagkakaisa sa iisang isipan at iisang layunin. Manatiling nagkakaisa, mag-focus sa Mesiyas at tandaan, ang lahat ng ito ay tungkol sa pagbabahagi ng mabuting balita. Ako si Rabbi Rich at magkikita tayo sa susunod nating pag-aaral. Shalom!